Ang Earth na ating tahanan ay binabalot ng tubig ang halos lahat ng bahagi. Tinatayang 71% na bahagi ng ating planeta ay nababalot ng mga ilog, sapa at ang napakalawak na mga karagatan. Ito na ang halos bumubuo dito. Pero naitanong mo na ba, ano kaya ang mayroon sa pinakamalalim na bahagi ng mga tubig natin ito? Yan ang tutuklasin natin ngayon. Sa video na ito ay sama-sama nating sisirin ng karagatan patungo sa pinakamalalim na parte nito na may tinatayang lalim na 11,034 meters. Ito ang tinatawag na Challenger Deep, ang pinakamalalim na naabot ng tao sa kasaysayan. Matatagpuan ito sa Mariana Trench, isang parte ng karagatan sa Western Pacific East ng ating bansa. Ngayon ay aalamin natin ang bawat antas na mayroon ng Mariana Trench. Ano-ano kayang mga kakaibang nilalang meron dito? At kikilalanin din natin ang mga taong nakapagtala na ng record sa pagpunta sa dakong ito ng ating mundo. Kaya kung handa na kayo mga chip, ay simulan na natin to. Sisirin na natin ang Mariana Trench, ang pinakamalalim na bahagi ng karagatan. Sisimulan natin ang paglalakbay sa level 1, ang ibabaw ng Mariana Trench. Mula sa 0 hanggang sa 200 meters na lalim, ito ang tinatawag na epipelagic zone o sunlight zone. Dito ay tumatagos pa ang sinag ng araw, kaya't makikita pa natin ang mga coral reef, seaweed at ang marami pang uri ng laman dagat. Sagana din dito ang mga phytoplankton at zooplankton. Ito ang mga pangunahing pagkain ng maraming hayop sa dagat. Noong 2006, naitala ni Herbert Nietzsche ang world record para sa pinakamalalim na pagsisid ng tao nang walang dalang oxygen tank. Naabot niya ang lalim na 131 meters na walang oxygen tank sa loob ng 9 minutes at 4 seconds. Isa sa pinaka nakakabilib na record na nagawa ng tao sa ating kasaysayan mga chip. Ngayon galing sa level 1 ay pumunta na tayo sa level 2. Ito ang mesopelagic zone o tinatawag ding twilight zone. May lalim na 200 hanggang 1,000 meters. Dito ay halos wala nang napasok na liwanag ng araw, kaya sadyang madilim na ang level na ito. Makikita dito ang mga kakaibang uri ng species na tinatawag na bioluminescent. Ito ang mga nilalang na nagtataglay ng sariling liwanag sa kanilang mga katawan. Kagaya ito ng mga lanternfish, pinangalanan mula sa kanilang mga organ na nagbibigay ng liwanag. Ang mga ito ay umaakyat tuwing gabi upang kumuha ng pagkain. Bristlemouth, isa sa mga pinakamaraming vertebrate sa planeta. Ang mga ito ay kilala sa kanilang matutulis na ngipin at mga kislap sa katawan. Hatchfish, mga hugis palakol na isda na nagtataglay din ng sariling ilaw. Ginagamit ng mga ito ang ilaw nila bilang counter-illumination upang malito ang mga predator. Ilan lang ang mga ito sa napakaraming kakaibang nilalang meron sa level na ito. Taong 2014 naman, nang maitala ni Ahmed Gabr ang pinakamalalim na scuba dive record sa buong mundo. May lalim na 332 meters. Naabot niya ang lalim na ito sa loob lamang ng 15 minuto. Sadyang nakakamangha talaga kung anong meron ang kalaliman ng karagatan mga chip. Pero nasa level 2 pa lamang tayo. Mahaba pa ang ating sisisirin. Sa paglagpas natin sa 1,000 meters ay papasok na tayo sa level 3 ng Mariana Trench, ang Midnight Zone. May lalim sa pagitan ng 1,000 to 4,000 meters. Sa antas na ito ay wala na talagang liwanag mula sa araw. At hindi lang yon mga chip, ang temperatura dito ay napakalamig na umaabot ng 4 degrees Celsius. Dito sa level na ito din matatagpuan ang isa sa pinaka nakakatakot na nilalang sa ilalim ng karagatan, ang mga anglerfish. Nandyan din ang mga giant squid na isa sa pinakamalaking invertebrate sa buong mundo na maaaring umabot ng 40 feet ang haba. Dumbo octopus,
Ang mga ito ay kakaiba dahil tenga ang ginagamit nila sa paglangoy na nakakatulong naman sa kanila sa pagtitipid ng enerhiya dahil sa napakalamig na temperatura. Bukod sa anglerfish ay narito pa ang mga nakakakilabot na nilalang sa level na ito. Fangtooth, black swallower. Ang mga ito ay kumakain ng mga isda na mas malaki sa kanila. Gulper eel at mga viperfish. Ilan lang ang mga ito sa nakakakilabot na nilalang sa ilalim ng ating karagatan, mga chip. Noong January 23, 1960 ay naitala ang unang 2 taong nakarating sa kalaliman ng Mariana Trench na tinatawag na Challenger Deep. Ito ay sila Don Walsh, isang US Navy lieutenant, at si Jacques Piccard na isang oceanographer. Ang pagbaba nila ay inabot ng halos 4 hours and 48 minutes sa sukat na 10,916 meters. Ginamit nila ang sasakyang bodyscap na pinangalanang Trieste, isang espesyal na sasakyang pandagat na idinisenyo para pang sisid. Pero dahil sa napakatinding presyon ay nagkaroon ng bitak ang kanilang sasakyan, kaya ilang minuto lamang ang itinagal nila sa Challenger Deep. Pero ang misyon na ito, mga chip, ang nagbukas ng pinto para sa mga modernong pag-aaral sa pinakamalalim na parte ng ating karagatan. Talagang nakakamangha ang lalim ng Mariana Trench, mga chip. Ngayon ay nasa gitna na tayo. May 2 level pa sa ating paglalakbay. Ang susunod na level ay ang level 4, ang abyssologic zone, o sa madaling salita, ang abyss. May lalim mula 4,000 hanggang 6,000 meters. Sa antas na ito, ang paligid ay sobrang tindi ng presyon. Kung i-imagine ng pressure dito, ay kasing bigat ng 100 elepante na nakatapak sa isang tao. Ganun katindi ang pressure dito. Ang mga nilalang sa panig na ito ng Mariana Trench ay halos alien na ang mga itsura. Nariyan ang mga abyssal grenadier na may mahahabang buntot at mga sea cucumber na gumagapang na mismo sa sahig ng karagatan. Ilan lang ang mga ito sa mga hayop na kayang mabuhay sa napakataas na presyon ng tubig. Talagang kakaiba ang mga ito, mga chip. Noong 2012, isang direktor at mananaliksik na si James Cameron ay nagsagawa ng isang makasaysayang solo dive sa Mariana Trench. Pero hindi katulad nila Don Walsh, si James ay nakatagal sa Challenger Deep ng 3 oras para magsaliksik at tignan ang mga kakaibang nilalang dito. Nagawa niya ito dahil sa gamit niyang sasakyan, ang submersible na tinatawag ding Deep Sea Challenger. Designed ito para sa matinding pressure sa kalaliman ng Mariana Trench na 11,000 meters ang lalim. Naabot ni James ang 10,908 meters na lalim ng Mariana Trench. Ngayon ay dadako na tayo sa pinakamalalim na bahagi ng Mariana Trench. Ito ang tinatawag na Hedapelagic Zone o Hades. Mula 6,000 hanggang 11,000 meters ang lalim. Dito matatagpuan ang Challenger Deep, ang pinakamalalim na naabot ng tao. Sa dakong ito ay napakataas na ng presyon ng tubig at sobrang lamig na din ang temperatura. Namamalagi dito ang mga sobrang kakaibang life form sa kabila ng napakataas na presyon at kakulangan sa pagkain. Kagaya ito ng mga amphipods na parang mga malalaking hipon, mga snailfish na kayang mabuhay sa napakataas na presyon, mga casque eel, polychaete worms, at iba pang mga microorganism. Taong 2019, nang maitala ni Victor Vescovo ang world record sa pinakamalalim na naabot ng tao sa karagatan. May sukat na 10,927 meters gamit ang DSV limiting factor. Siya ang pinakaunang tao na nakahipo sa sahig ng Challenger Deep at nakapag-record ng mga bagong detalye ukol sa pinakamalalim na parte ng karagatan, ang Mariana Trench. At sa ating kasaysayan ay 4 na tao pa lamang ang nakaabot sa Challenger Deep na ito sa Mariana Trench. Nakakabilib ang mga record na ito, mga chip. Talagang nakakamangha din ng ating karagatan. Ang bawat antas ng Mariana Trench ay may kanya-kanyang uri ng nilalang na nabubuhay. At sigurado,
Gamit ang makabagong teknolohiya ay marami pa tayong matutuklasan sa karagatan at sa ating kamanghamanghang planeta.